Bakit ba iisang apelyido na lang ang nagahari sa probinsya nyo sa loob ng maraming dekada? Sa totoo lang, ipinagbabawal ng konstitusyon ng Pilipinas ang mga political dynasty. Pero ang problema, kailangang magpasa ang Kongreso ng isang enabling law para maipatupad ito. Sino ba ang nakaupo sa Kongreso? Di ba, ang mismong mga dynasty na ito? Para silang isang kartel na legal na pinoprotektahan ang sarili nilang monopolyo. Gusto nilang palabasin na paulit-ulit silang nananalo dahil daw sa kanilang magandang serbisyo publiko. Pero kung titingnan natin ito sa materialistang pananaw, ang political dynasty ay isang pangangailangang pang-ekonomiya ng naghaharing uri. Sa ating malapyudal na sistema, ang pagpapanatili sa pwesto ng mayor, governor at congressman sa iisang pamilya ay naniniguro na ang kanilang mga pribadong korporasyon ang makakakuha ng malalaking kontrata sa infrastruktura. Tinitiyak din nito na ang kanilang malalawak na lupain ay ligtas mula sa tunay na reformang agraryo. Hindi nila nakikita ang pwesto sa gobyerno bilang isang tungkulin. Turing nila rito ay negosyo ng pamilya. Tinatrato nila ang buong probinsya na parang minanang asyenda at ang uring manggagawa na parang mga permanenteng kasama sa lupa. Hindi kailanman iiral ang tunay na demokrasya sa ilalim ng isang monopolyo. Para mabawi ang ating kinabukasan, kailangan nating tuluyang buwagin ang mga kartel ng pamilyang ito.